Ituturo ko naman ngayon sa video ito kung paano mag-solve ng radical equations. Paano natin malalaman kung ang given ay radical equation? Kapag meron tayong nakitang square root symbol or also called as radical sign at meron din tayong equal sign, yung equals. Sa number 1, cube root of x plus 2 equals 3. Ito yung ating given. Paano natin ito i-solve? Ang target natin dito, makuha natin yung positive real value of the given variable. Ang ating variable given dito ay x. Okay, minsan, iisa lang yung value na makukuha natin at meron din namang pagkakataon na dalawa yung possible value ng variable. Okay, gawin natin ang number 1. Cube root of x plus 2 equals 3. Kung mapapansin natin, ang value ng index natin dito, yung nasa gilid ng ating radical sign ay 3. Okay, paano natin masisimplify ito? I-re-raise natin sa exponent na kung ano yung value ng index, doon natin siya i-re-raise. Ang value ng index dito ay 3, kaya i-re-raise natin siya sa 3. Magiging cube root of x plus 2 cube equals 3 cube. In-erase natin sa 3. Okay, since nagkaroon nga tayo ng power or exponent na 3, makakancel na yung 3 na index at exponent na 3. Sa right side naman, maku-cube yung ating 3 na base. What will happen? Sa left side, kokopyahin lang natin ang ating radicand na x plus 2 equals 3 times 3 times 3. 3 cube is 27. Kaya magkakaroon tayo ng linear equation na x plus 2 equals 27. Then, isi-simplify natin. Nag-transpose tayo kasi dun tayo sanay sa transposition method. Although alam natin yung additive inverse at saka negative inverse, pero pinakamadaling paraan sa math ay yun yung gawin nyo. X equals 27, magbabago ng sign yung positive 2, kaya matatransfer sa right side. X equals 27 minus 2, ang magiging sagot, x equals 25. Therefore, the final answer here in this given number 1, cube root of x plus 2 equals 3 is, the value of x is 25. Pag chinek natin, yung 25 ang ipapalit natin sa x. Okay, cube root of x is 25. 25 plus 2, 27. Cube root of 27 is 3. Satisfied sa ating given radical equation. Next, given number 2. 5 the square root of 2x plus 2 equals 10. Sa ating given, ang ating index dito ay hindi natin kita. Kung mapapansin natin, wala tayong value. Pero automatic kapag square root, mayroon tayong smallest index dito na automatic value. Yun yung 2. Okay? Again, ang index natin dito ay 2. 5 the square root of 2x plus 2 equals 10. Anong gagawin natin? Kopyahin muna natin. Then, kung mapapansin natin, meron tayong numerical coefficient na 5. Okay, anong gagawin natin sa numerical coefficient na 5? Pwede nating i-divide both sides by numerical coefficient na 5. Kasi ang ating constant sa right side na 10 ay divisible naman sa 5. Ano mangyayari doon? Makakancel yung 5 o kaya which is 1. Then, square root of 2x plus 2 equals 10 divided 5 is 2 na lamang. What will happen? Ayan, pwede na nating erase sa ating exponent na 2. Bakit 2? Dahil ang ating index ay automatic na 2 yon, square root. Then, masisimplify yon, makakancel yung ating radical sign and 2. Ano mangyayari? Sa right side, 2 squared is equivalent to 4, yung ating exponential. 2x plus 2 equals 4. What will happen? Nagkaroon ulit tayo ng linear equation. 2x plus 2 equals 4. Magta-transpose tayo ng positive 2 will become negative 2. 2x equals 4 minus 2. Next, 2x equals 2. Then divide both sides by numerical coefficient na 2. Yan, x equals 2 divided 2 is 1. Therefore, the value of x here is 1. Number 3 example. Square root of x plus 4 equals x minus 2. Ayan, kung mapapansin natin, anong gagawin natin dito? Binomial yung nasa right side. Since dalawa yung ating variable x, meron tayo sa radical sign, then meron tayo sa right side. Okay, possible na dalawa din yung ating makuhang value dito dahil magfo-form ito sa quadratic equation. Okay, so gawin natin. Square root of x plus 4 equals x minus 2. Ang ating index dito ay 2, kaya sa 2 natin i-erase.
Ang power or exponent ay 2. Left side and both right side. Okay, then, masisimplify na natin yun. Makakancel yung ating radical sign, kaya radicand na lang yung matitira sa left. X plus 4 equals, masisimplify naman natin yung square of binomial na x minus 2. Pwedeng full method, pwede namang square of binomial technique. Square the first term, then multiply, copy the sign, then get the product as middle term, magkakaroon tayo ng negative 4x, then square the last term, negative 2 squared is positive 4. X plus 4 equals x squared minus 4x plus 4. Then simplify it. Yan, ang ginawa natin dito, nag-symmetric property tayo. Nilipat natin yung nasa right side na value at nasa left side, pinagpalit natin. Hindi na tayo magpapalit ng sign kasi lahat naman ng value ay pinagsama-sama natin. Ayan, x squared minus 4x plus 4, ito nga yung nilipat natin, at equals x plus 4. Hindi na tayo nagpalit ng sign. What is next? Pwede nating i-simplify gamit ang sisimplify ng ating similar terms and constant. X squared minus 4x minus x plus 4 minus 4 equals 0. Ang simplified value niya, masi-0 na yung constant. X squared minus 5x na lang ang matitira, equals 0. Next, ang factors nito ay kukuhanan natin yung common monomial factor, which is x, then x minus 5 equals 0. Automatic, ang x dito ay 0 na, then meron pa tayong isa, x minus 5 equals 0. Pag inequate natin sa 0 yon, x equals 5, then we have two values of x. X equals 5 and x equals 0. Pag verify or check natin kung tama ba, satisfied sa ating radical equation, check natin kung 5 is square root of 5 plus 4 equals 5 minus 2. 5, that is 5 plus 4, 9. Square root of 9, 3. Dito naman sa right side ng binomial, x minus 2, 5 minus 2 is 3. Therefore, 3 equals 3. Tama yung value na 5. Sa 0 naman, square root of 0 plus 4 equals 0 minus 2. 0 plus 4 is 4. Square root of 4 is positive or negative 2. Pwede rin. 0 minus 2 is negative 2. Therefore, nagkaroon tayo dito ng negative real root, which is negative 2. Yun yung makukuha natin. Pwede rin naman. Kaya we can conclude now that the value of x here can be positive 5 or 0.